Disclaimer, ang kwentong ito ay hango umano sa isang tunay na karanasan at isinulat para sa layunin ng libangan at pagbabahagi ng mga kwentong bayan. Maaari itong maglaman ng mga elemento ng karahasan, kababalaghan, at takot na maaaring hindi angkop sa lahat ng mambabasa o tagapakinig. Sa isang liblib na baryo sa Kabisayaan, may dalawang magkapatid na kilala ng lahat bilang mga masisipag na magbubot, si Junel, ang panganay na may edad na 22, at si Marvin, na 18 taong gulang pa lamang. Lumaki sila sa isang payak na pamilya na umaasa lamang sa pangangalakal ng bote, lata, at plastik para may maiuwing kaunting pera. Sa kabila ng kahirapan, kilala ang magkapatid sa kanilang masayahing ugali at pagkakapit-bisig sa lahat ng hamon. Madalas silang nakikitang naglalakad sa mga kalsadang maputik at matao, bitbit ang mga sako, habang nagbibiroan at nag-aasaran na para bang wala silang iniintinding problema. Tahimik ang baryong iyon, napapalibutan ng mga punong kahoy na animoy bantay ng mga lihim ng kagubatan. Sa tuwing dapit-hapon, bumabalot ang makapal na hamog, at sa gabi, tanging mga huni ng kuliglig at huni ng uwak ang maririnig. Marami ng alamat at kwento ang kumalat dito, mga bulong tungkol sa mga aswang na umano inaninirahan sa kagubatan, naghihintay ng pagkakataong makahanap ng biktima. Karamihan sa mga matatanda ay nagbababala sa mga kabataan na huwag masyadong gagala kapag gabi. Ngunit gaya ng ibang kabataan, madalas ay biro lamang ito kina Junel at Marvin. Ang magkapatid ay maagang naulila sa ina, at ang kanilang ama, si Mang Ernesto, ay matagal nang may karamdaman. Dahil dito, sila na ang nagbabanat ng buto para mapakain ang pamilya. Bawat sentimo ng kinikita nila ay mahalaga. Madalas nilang tawagin ang sarili nila bilang mga sundalo ng bote, sapagkat sa kabila ng pagod at hirap, hindi sila sumusuko. Ngunit sa kabila ng matatag na mukha ni Junel at ng masayahing kilos ni Marvin, may mga gabi ring napapaisip sila kung kailan kaya sila makakaahon sa hirap. Isang araw ng Miyerkules, matapos ang malakas na ulan noong nakaraang gabi, nagpasya ang magkapatid na pumunta sa isang lugar na hindi nila karaniwang pinupuntahan, isang masukal na bahagi ng kagubatan sa dulo ng baryo. Ayon kay Junel, baka may mga naiwan o natangay na bote ng baha roon na maaari nilang pulutin. Tahimik ang kagubatan at tila walang ibang tao roon. Habang naglalakad, napansin ni Marvin ang kakaibang pakiramdam ng paligid, parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ngunit pinagtawanan lang ito ni Junel at sinabing baka gutom lang siya. Pagkaraan ng ilang minuto, may napansin silang kakaibang liwanag na kumikislap mula sa ilalim ng isang kumpol ng mga tuyong dahon. Sa una, inakala nilang basag na salamin iyon o piraso ng plastik na kumikintab dahil sa araw. Lumapit sila at nakita ang isang maliit na bato na tila nagliliwanag mula sa loob. Ang kulay nito ay hindi malinaw, parang pinaghalong asul at luntian, na may mga alon ng liwanag na gumagalaw sa loob nito. Hawak ni Junel ang bato at pakiramdam niya ay may malamig na enerhiyang dumaloy sa kanyang mga daliri. Ang ganda, kuya, bulong ni Marvin, halos hindi maalis ang tingin. Pwede nating ibenta to, baka may bibili ng mahal. Mukha pang mamahalin, sagot ni Junel, na sa isip ay iniisip na baka iyon na ang sagot sa kanilang mga problema. Ngunit habang hawak nila ang bato, napansin nilang tila biglang nanahimik ang buong kagubatan. Ang mga kuliglig ay tumigil at ang hangin ay tila bumigat. Ang tahimik na lugar ay nagbigay ng kakaibang kaba kay Marvin. Kuya, baka may may-ari niyan, mahina niyang sabi, ngunit itinawalang ito ni Junel. Hindi nila alam na sa bawat segundo na hawak nila ang bato, may mga matang nagmamasid mula sa dilim, mga matang nagliliyab sa gutom at galit. Pag-uwi nila, masayang ipinakita ni Marvin ang nakuha nilang kakaibang bato sa kanilang ama, ngunit dahil mahina at maisakit si Mang Ernesto, wala itong masabi kundi, anak, ilagay nyo na lang sa isang ligtas na lugar. Baka mahalaga yan. Nang gabing iyon, inilagay nila ang bato sa ilalim ng kanilang lumang aparador, hindi alam na ang simpleng desisyong iyon ay magsisimula ng isang bangungot na magtatagal ng mga gabi. Habang natutulog sila, may kakaibang panaginip na dumapo kay Junel. Isang malagim na boses na bulong ng bulong, isauli mo ang akin, nagising siyang pawis na pawis at nanginginig. Ngunit inisip niyang baka guni-guni lang iyon dala ng pagod. Kinabukasan, bumalik sila sa kanilang pangangalakal ng bote, ngunit napansin nilang parang may mga alagang aso ng kapitbahay na laging tahol ng tahol kapag dumadaan sila. May mga matandang babae rin na nagkakatinginan, at isang lola iyay ang lumapit at bumulong, mga iho, may kakaiba sa inyo.
may dala kayong hindi dapat dalhin. Nagkibit balikat lang ang magkapatid, hindi alam kung tatawa o mag-aalala. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagiging kakaiba ang paligid, mga anino na parang sumusunod, mga yabag na naririnig sa gabi, at malamig na hangin na dumadaloy kahit nakasara ang mga bintana. Hindi pa nila alam, ngunit ang isang maliit na bato ay magdadala sa kanila sa pinakamalupit na pagsubok ng kanilang buhay. Kinabukasan matapos nilang mapulot ang kakaibang bato, maagang gumising sina Junel at Marvin. Hindi pa sumisikat ng lubos ang araw, ngunit abala na sila sa paghahanda ng kanilang mga sako at kariton. Ang hamog sa baryo ay makapal, at ang hangin ay malamig na parang may daladalang babala. Sa kabila ng kakaibang mga panaginip ni Junel kagabi, nagpasya siyang huwag na lamang itong banggitin kay Marvin o kay Mang Ernesto. Iniisip niya na baka hindi siya seryosohin o pagtawanan lang. Kuya, doon ulit tayo sa kagubatan mamaya, baka may natira pa tayong mapupulot, mungkahi ni Marvin habang nag-aalmusal ng kanin at tuyo. Sigurado ka? Baka wala na naman tayong makita. Malayo pa naman iyon, sagot ni Junel, ngunit sa likod ng kanyang isip, naaalala pa rin niya ang kakaibang liwanag ng bato at ang mga tahimik na huni kagabi. Malay mo may mas mahal pa tayong makita, sagot ni Marvin na may ngiti at sabay silang nagpatuloy sa pagkain. Matapos mag-ikot sa mga bahay-bahay at makalikom ng kaunting bote, tinahak nila muli ang daan patungo sa kagubatan. Habang papalapit, napansin nilang tila mas madilim at mas malamig ngayon ang paligid kumpara kahapon. Ang mga puno ay nagmistulang masiksik at ang mga ibon ay hindi kasing ingay ng dati. Ngunit dala ng kanilang kagustuhang kumita, nagpatuloy sila. Sa bawat hakbang ay tila may mga matang nakamasid. Sa likod ng mga anino ng puno, may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang kanilang mga matang nagliliwanag ay sumusubaybay sa bawat galaw ng magkapatid. Hindi nila alam na ang kagubatang iyon ay may mga lihim na matagal nang hindi dapat ginalaw. Makalipas ang ilang minuto ng paghahanap, nakakita sila ng mga nakakalat na bote at lata, marahil dala ng baha noong nakaraang linggo. Abala si Marvin sa pagpulot nang mapansin niya ang mga bakas ng paa sa putik, malalaki, matatalim ang hugis ng mga daliri, at tila hindi normal na sa tao. Kuya, tignan mo to, tawag ni Marvin. Nilapitan ni Junel at saglit na napatigil. Siguro hayop lang to baka usa, sabi niya para patahimikin ang sarili, ngunit halata sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Habang patuloy silang nag-ikot, biglang napansin ni Junel ang isang liwanag sa malayo, katulad ng nakita nila kahapon. Nilapitan nila ito at nakita pa nilang mas marami pang maliliit na bato na tila may parehong ningning. Ngunit kakaiba, habang tinitingnan nila ito, parang may mabibigat na hakbang sa paligid. Napatingin si Marvin sa paligid at parang may mga anino siyang nasilip na mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga puno. Kuya baka hindi na to magandang ideya, bulong ni Marvin. Ngunit si Junel, dala ng pag-asa na baka makahanap sila ng paraan para umasenso, ay kinuha ang isa pang bato at isinilid sa sako. Isang bato lang to, wala namang masama, sagot niya. Hindi nila alam, sa bawat pagdampot nila sa mga batong iyon, mas lalo nilang ginagalit ang mga nilalang na nagmamay-ari nito. Habang pauwi na sila, nagiging mas mabigat ang hangin. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan na parabang may paparating na panganib. Sa di kalayuan, may narinig silang mahaba at mababang ungol na hindi nila maipaliwanag kung hayop o tao. Nagmadali silang umalis, halos tumatakbo na habang bitbit ang kanilang mga sako. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga sila sa kanilang maliit na bahay, muling nakaramdam si Junel ng kaba. Ang kanilang ama, na nakahiga at mahina pa rin, ay nagtanong, "Anak, wala naman ba kayong napansin na kakaiba roon?" Hindi agad sumagot si Junel, ngunit sinabi niyang wala naman. Ngunit bago sila tuluyang nakatulog, narinig nila mula sa kagubatan ang isang nakapanlulumong sigaw na umalinggaw sa buong baryo, isang sigaw na hindi galing sa tao o hayop. Muling nagising si Junel sa isang panaginip, ang parehong boses na nagbubulong sa kanya, ngayon ay mas malinaw, ang kinuha mo'y akin. Isa uli mo di sa panaginip, nakita niya ang mga matang pula at ang mga matatalim na ngipin na nakangisi sa dilim. Nagising siyang pawis na pawis at halos hindi makahinga. Sa tabi niya, mahimbing pa ring natutulog si Marvin, walang kamalay-malay sa nalalapit na panganib. Kinabukasan, habang nag-aayos ng kanilang mga gamit, dumating si Lola Iyay, ang matandang kilala sa baryo bilang may kaalaman sa mga kababalaghan.
Napansin niya ang kakaibang enerhiya sa paligid ng bahay. Mga iho, sabi niya, may dala kayong hindi sa inyo. Ang mga bagay na hindi ninyo pag-aari, lalo na kung may kakaibang ningning, ay may kapalit. Nagkatinginan sina Junel at Marvin, ngunit itinago nila ang tungkol sa bato. Sa loob-loob ni Junel, nagsimula na siyang maniwala na may masamang bagay na maaaring dumating. Mula noon, tila may mga aninong sumusunod sa kanila saan man sila magpunta. Sa gabi, maririnig ang mga yapak sa labas ng bahay at ang mga aso ng kapitbahay ay tahol ng tahol, ngunit wala namang makikitang tao. Habang lumilipas ang mga araw, ang maliit na bato na kanilang pinulot ay nagsimulang maging sentro ng isang malagim na kwento na hindi nila kailanman inakalang magiging bahagi sila. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mapulot ng magkapatid ang misteryosong bato, nagsimulang maging hindi pangkaraniwan ang mga bagay sa kanilang paligid. Sa una, akala ni Junel ay iniisip lang niya ang lahat dahil sa pagod. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw na may kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang nag-aayos ng kanilang mga sako at mga nakuha nilang bote, biglang umihip ang malamig na hangin na tila may dalang bulong. Napatigil si Marvin at napatingin sa paligid. Ang kanilang maliit na lamparang digas ay kumurap-kurap na para bang pinipilit manatiling buhay ang apoy. Kuya, narinig mo iyon? Mahina niyang tanong. Umiling si Junel, ngunit ang katotohanan ay narinig din niya ang mahinang pag-ungol na mula sa labas. Kinabukasan, nagpasya silang mag-ikot muli sa baryo upang ipagbili ang mga nakalap na bote. Habang naglalakad sila sa tabi ng malawak na palayan, may napansin silang kakaibang bagay. Ang mga kalabaw na karaniwang tahimik ay tila nairita, ang ilan ay nagwawala at nagtatakbuhan. Ang mga ibon sa kalapit na puno ay nagsiliparan na parabang may paparating na panganib. Lumingon si Marvin sa kagubatan at napansin niyang parang may aninong dumaan ng mabilis sa pagitan ng mga puno. Napalunok siya at nagpakunwaring hindi ito napansin. Nang gabing iyon, dumating si Lola Iya sa kanilang bahay. May dalang maliit na bote ng langis na amoy yerba buena at bawang. Junel, Marvin, sabi niya, kanina pa ako may nararamdaman. May dala kayong hindi ninyo dapat dinadala. Tumingin siya sa paligid at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay. Napatigil siya sa tapat ng aparador, doon nakatago ang bato. Hindi man niya nakita ito, tila naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula roon. Ano bang ibig mong sabihin, Lola? Tanong ni Junel na nagkunwaring walang alam. Hindi lahat ng nagniningning ay kayamanan, iho, sagot ni Lola Iyay na may seryosong tinig. May mga bagay sa mundong ito na pag-aari ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Kung kinuha mo iyon, baka hanapin nila. Nagkatinginan ang magkapatid. Kita sa mga mata ni Marvin ang kaba. Ngunit kahit maihalong takot, nagdesisyon si Junel na huwag muna nilang isuko ang bato. Iniisip niyang baka wala naman talagang mangyayari at baka maihalaga talaga ito kapag ipinagbili nila. Sa mga sumunod na gabi, mas lumala ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga aso sa paligid ay tila laging may inaamoy sa dilim. May mga yabag na maririnig sa labas ng kanilang bahay, ngunit tuwing sisilipin nila, wala silang makikitang tao o hayop. Minsan, habang natutulog si Marvin, bigla siyang nagising nang maramdaman niya ang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, saglit niyang nasulyapan ang isang pares ng pulang mata sa sulok ng kanilang silid, ngunit nawala ito sa isang iglap. Kinabukasan, kinausap sila ng isa pang matandang kapitbahay na si Mang Tasyo. Mga iho, sabi niya, may nabalitaan akong kagabi, may mga manok na nawala sa kabilang baryo. Sabi nila, may mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan. Baka panahon na ng mga aswang. Mag-ingat kayo. Sinamahan pa niya iyon ng payo, maglagay ng bawang sa pintuan, asin sa bintana, at huwag basta-basta lalabas sa gabi. Hindi nagtagal, pati ang kanilang ama ay nakapansin ng kakaibang lamig sa paligid ng kanilang bahay. Habang nakahiga, bigla niyang sinabi, Junel, Marvin, may nararamdaman akong mabigat. Parang may matang nakatingin sa atin. Kahit mahina at may sakit, ramdam niya ang pagbabago ng hangin. Ngunit sa kabila ng mga babala, nagpatuloy pa rin ang magkapatid sa kanilang pangangalakal. Ngunit bawat pag-uwi nila mula sa baryo, mas lalo nilang nararamdaman ang bigat ng presensyang nakapaligid sa kanila. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga sako sa kanilang kariton, napansin ni Junel na ang bato sa ilalim ng aparador ay tila mas maliwanag kaysa dati.
Ang liwanag nito ay hindi na malamig at banayad, ngayon ay tila may maliliit na alon ng pulang ilaw na sumasabay sa paghinga ng bahay. Nang gabing iyon, bago matulog, hindi na matiis ni Junel ang kaba. Kinausap niya si Marvin, kung sakaling may mangyari huwag kang lalayo sa akin. Napatingin si Marvin sa kanya, halatang natatakot na rin. Ngunit wala silang nagawa kundi maghintay. Hindi pa nila alam na ang mga nilalang na nagmamay-ari ng bato ay nagbabalak ng bumisita, at hindi na lamang babala ang kanilang ibibigay. Madilim na gabi iyon at ang hangin ay tila mabigat na bumabalot sa paligid ng kanilang bahay. Ang mga huni ng kuliglig at palaka ay unti-unting nanahimik, na para bang may nilalang na naglalakad sa kagubatan at pinatitigil ang lahat ng buhay sa paligid. Sa maliit nilang tahanan na yari sa kahoy at pawid, magkatabing nakahiga sina Junel at Marvin, ngunit parehong hindi makatulog. Ang alaala ng mga babala ni Lola Iyay at Mang Tasyo ay sariwa pa sa kanilang isipan. Habang nakapikit at nag-aalok ng dasal sa kanilang puso, may mahinang kaluskos silang narinig sa labas. Sa una, inakala ni Marvin na baka pusa lang iyon o aso. Ngunit nang sumunod ang malalim at mabagal na yapak, napadilat siya at napatitig sa kanyang kuya. Pareho silang hindi gumalaw, nakikinig sa bawat tunog na gumuguhit sa katahimikan ng gabi. Biglang umihip ang malamig na hangin at kumurap ang kanilang lampara, para bang may dumaan na nilalang. Mula sa labas, isang mahinang ungol ang umalinggaw-ngaw, mahaba at puno ng galit at gutom. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Junel. Bumangon siya ng dahan-dahan at kinuha ang maliit na itak na nakasabit sa kanilang dingding. Si Marvin naman ay dahan-dahang sumilip sa butas ng dingding. Sa dilim, may nakita siyang isang anino na nakayuko at tila inaamoy ang lupa. May mga mata itong kumikislap na pula, at habang gumagalaw ito, ang mga aninong bumabalot dito ay parang sumasabay at bumabaluktot kasama nito. Nang subukan niyang lumipat ng pwesto para mas makita ito, biglang itinaas na nilalang ang ulo nito, at doon niya nasilayan ang mahabang dila na parang ahas, at mga ngipin na matatalas gaya ng patalim. Napaatras siya at halos madulas sa takot. Kuya aswang yon, halos hindi marinig na bulong ni Marvin. Manahimik ka. Huwag kang maingay, sagot ni Junel, na pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Biglang may malakas na kaluskos sa bubungan. Umalingaw-ngaw ang mga yapak na para bang mabibigat na bagay ang gumagalaw sa itaas. Pati ang kanilang ama na si Mang Ernesto ay nagising, at kahit mahina ay napabulong, mga anak protektahan ninyo ang sarili ninyo. Muli nilang narinig ang ungol, ngayon ay mas malapit na. Tumigil ang mga yabag sa bubungan, at isang matalim na kuko ang bumutas sa pawid, kasunod ang pag-usli ng isang mahabang dila na tila sinusubukang abutin ang loob ng bahay. Agad na tinaga ni Junel ang dila gamit ang itak, at ang nilalang sa labas ay naglabas ng malakas na hiyaw na nagpatigil sa lahat ng ingay sa baryo. Sumunod ang isang malakas na hampas sa pinto, halos mabali ang mga bisagra. Kumuha si Marvin ng isang sako ng asin at ikinalat ito sa may pintuan at bintana, gaya ng payo ni Mang Tasyo. Bawat hampas na nilalang ay nagpagalaw sa buong bahay, at narinig nila ang paggapang nito sa paligid, naghahanap ng mas mahinang bahagi ng dingding o bubong para makapasok. Sa gitna ng kaguluhan, nagliwanag ng matindi ang bato na nakatago sa ilalim ng aparador. Parang may sariling buhay ang liwanag nito, sumisilip sa pagitan ng mga bitak ng kahoy. Naisip ni Junel na iyon ang hinahanap ng nilalang. Marvin, huwag mong hayaang makuha nila to, bulong niya habang kinuha ang bato at itinago sa kanyang dibdib. Sa labas, may narinig silang iba pang mga yabag, hindi na lang iisang nilalang. Maraming mga paa ang naglalakad sa putik, at mga ungol na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Ang mga aswang ay nagtipon, alam nilang nariyan ang maihawak ng bato. Ang mga aso sa baryo ay nagtahulan ng sabay-sabay, ngunit hindi sila lumapit, tila natatakot din sa gitna ng takot. Nagpasya si Junel na kailangang magmukhang matatag para sa kanyang kapatid at ama. Marvin, bantayan mo si tatay. Kung kailangan, takbo ka papunta kina Lola Iyay, utos niya. Ngunit bago pa makasagot si Marvin, muling umatake ang isa sa mga aswang mula sa bubong, nagtatangkang butasin ang pawid at abutin sila. Sa isang iglap, tinamaan ni Junel ang kuko ng nilalang at narinig nila ang malutong na tunog ng buto na nabasag. Muling umalingaw-ngaw ang nakapanlulumong hiyaw, at ang iba pang mga nilalang ay saglit na umatras. Ngunit alam nilang hindi sila titigil. Ang gabi ay tila walang katapusan, at bawat minuto ay parang isang oras ng takot.
Nagdasal ng tahimik si Mang Ernesto, habang si Marvin ay nanginginig sa gilid, hawak ang isang kahoy na tila walang silbi laban sa mga nilalang sa labas. Paglipas ng ilang minuto ng katahimikan, naisip nilang baka umalis na ang mga aswang. Ngunit mula sa dilim, muling narinig ang mabagal at mabigat na yabag, ngayon ay papalayo na, kasabay ng isang bulong na tila nagmumula sa hangin. Hindi pa tapos ibalik mo ang amin, bumagsak si Junel sa sahig, hinihingal at nanginginig. Ramdam niya na hindi iyon ang huli nilang pagkikita sa mga aswang. Alam niyang babalik sila at sa susunod, baka hindi na sila makaligtas ng ganoon kadali. Kinabukasan, halos hindi nakatulog ang magkapatid at ang kanilang ama. Ang mga mata ni Junel ay namumugto at si Marvin ay tahimik lang habang nililigpit ang mga gamit nila. Ang mga yabag at sigaw na narinig nila kagabi ay parang patuloy na umuukit ng takot sa kanilang isipan. Sa liwanag ng araw, tila imposible ang mga nangyari, ngunit ang mga gasgas sa bubong, ang mga bakas ng malalaking paa sa putik sa labas ng bahay, at ang bahagyang dugo sa labas ng kanilang pinto ay nagpapaalala na totoo ang lahat. Kuya, hindi na natin kaya to, basag boses na sabi ni Marvin habang hawak-hawak ang kanyang tasa ng kape. Kailangan nating humingi ng tulong. Tumango si Junel. Alam ko. Si Lola iya ilang siguro ang makakatulong sa atin. Kabisado niya ang mga ganitong bagay. Dali-dali nilang nilakad ang daan patungo sa bahay ni Lola Iyay, isang kubong malapit sa paanan ng bundok, nakilala sa baryo bilang tahanan ng isang albularyang may kaalaman sa mga sinaunang ritual. Pagdating nila roon, sinalubong sila ni Lola Iyay na parabang inaasahan na niya ang pagdating nila. Ang kanyang mga mata ay tila pagod ngunit matalim, at ang kanyang mga kamay ay maihawak na mga dahon at maliit na bote ng langis. Mga iho, sabi niya habang pinapapasok sila. Alam kong darating kayo. Mabigat ang enerhiya na naramdaman ko kagabi. Ang kagubatan ay nagising. Isinalaysay ni na Junel at Marvin ang buong pangyayari, mula sa pagpulot nila ng bato, hanggang sa unang pag-atake ng mga aswang. Tahimik na nakinig si Lola Iyay, paminsan-minsan ay dumudungaw sa labas na parabang may sinusuri. Nang matapos sila, malalim siyang bumuntong hininga. Hindi basta-basta ang nahawakan niyo, paliwanag niya. Ang mga batong iyon ay hindi ordinaryo. Ginagamit ng mga aswang ang mga iyan bilang bahagi ng kanilang mga ritual at lakas. Kung nasa inyo ang bato, para niyo na rin kinuha ang puso ng kanilang kapangyarihan. Nanginig si Marvin sa narinig. Lola, paano kami poprotekta? Babalik sila. Kinuha ni Lola Iyay ang isang maliit na kahon mula sa kanyang aparador. Binuksan niya ito at kinuha ang ilang piraso ng bawang, asin, langis na amoy yerba, at mga dahon ng sambong. Ito ang mga unang hakbang, sabi niya. Ilagay niyo ang bawang sa lahat ng pintuan at bintana. Budburan ng asin ang paligid ng bahay. Gamitin niyo ang langis na ito sa inyong mga kamay at noo para hindi kayo madaling maamoy. Habang ginagawa ni Lola Iyay ang mga paghahanda, nagdasal siya ng mahaba sa wikang matagal nang hindi naririnig ng magkapatid, mga lumang panalangin na nagmumula pa sa mga ninuno. Kumuha siya ng isang kandila at sinindihan ito, pagkatapos ay hinawakan ang mga kamay ni Junel at Marvin. Makinig kayo, sabi niya, kung muling bumalik ang mga aswang, huwag kayong lalabas. Huwag kayong magpapadala sa kanilang mga boses. Minsan, gagayahin nila ang boses ng mga mahal nyo para palabasin kayo. Pagbalik nila sa kanilang bahay, sinunod nila ang lahat ng payo. Ang pintuan at bintana ay napuno ng bawang, at ang paligid ng bahay ay may bakas ng asin. Si Mang Ernesto, kahit mahina, ay tumulong na maglagay ng langis sa mga sulok ng silid. Habang ginagawa nila ito, hindi mawala ang kaba sa dibdib ni Junel. Alam niyang pansamantala lang ang proteksyong ito. Pagsapit ng gabi, tila mas tahimik kaysa dati ang baryo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may kung anong presensya na nagbabadya. Ang liwanag ng buwan ay malabo, at ang hangin ay malamig na may kasamang kakaibang amoy ng lupa at dugo. Magkakatabi silang tatlo sa loob ng bahay, hawak ni Junel ang itak at si Marvin naman ay may dalang maliit na bat na kahoy. Makalipas ang ilang oras, narinig nila ang mga yabag sa labas. Mabagal, mabigat at paulit-ulit. Tumigil ito sa harap ng kanilang pintuan, at maya-maya inarinig nila ang boses ng isang matandang babae. Junel. Marvin, pagbuksan niyo ako. Si Lola Iyay ito. Kailangan kong makita ang bato.
Napatingin silang dalawa sa isa't isa. Kagat ni Junel ang labi niya. Alam niyang imposibleng si Lola iya iyon, alam niya na hindi ito pupunta sa ganoong oras. Hindi sila gumalaw ni isang hakbang. Ang boses sa labas ay nagbago, mula sa boses ni Lola iya ay naging boses ni Mang Ernesto, kahit alam nilang kasama nila ang kanilang ama sa loob ng bahay. Mga anak, pagbuksan niyo ako, lumakas ang kanilang kaba. Alam nilang iyon ang babala ni Lola Iyay, gagayahin ng mga nilalang ang boses ng mga mahal nila. Nagdasal si Junel sa isip niya at mas hinigpitan ang hawak sa itak. Maya-maya, muling narinig nila ang mga yabag, ngayon ay papalayo na, ngunit sinamahan ng isang malutong na halakhak na nagpatayo ng kanilang mga balahibo. Bago sumikat ang araw, nagpasya si Junel na kailangang humanap pa sila ng mas malakas na paraan ng proteksyon. Hindi sapat to, bulong niya kay Marvin. Kailangan nating malaman kung paano tapusin to, hindi pwedeng puro takot na lang tayo. Tumango si Marvin at kahit takot, alam niyang kailangan nilang maging matapang. Habang sumisikat ang araw, nagsimula silang maghanda. Hindi nila alam kung anong susunod na gabi ang naghihintay sa kanila, ngunit malinaw sa kanilang isipan, hindi nila pwedeng hayaan na maging biktima lang sila. Ang laban ay kakailanganin ng higit pa sa bawang at asin, kakailanganin nila ng tapang, sakripisyo, at posibleng pag-alis ng misteryosong batong iyon na nagdala ng panganib sa kanilang buhay. Nang sumapit ang susunod na gabi, mabigat ang hangin sa buong baryo. Ang buwan ay kalahati lang ang liwanag, at ang paligid ay nababalot ng manipis na hamog. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, sina Junel, Marvin, at ang kanilang ama ay nakaupo sa isang sulok, naghihintay sa hindi maiiwasang muling pagdating ng mga nilalang. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging tunog ay ang mahinang pag-ihip ng hangin na tila nagdadala ng bulong mula sa kagubatan. Kuya, sigurado ka bang dito tayo mananatili? Mahina at nanginginig na tanong ni Marvin. Wala tayong pagpipilian. Kung tatakbo tayo, baka mas madali tayong maabutan, sagot ni Junel, hawak-hawak ang itak na kanina pa niya hinahasa. Pasado 10:00 ng gabi, biglang bumigat ang paligid, parang may presensya na bumaba sa lupa. Sumunod ang mga yabag sa labas, una ay malayo, ngunit unti-unting papalapit. Maya-maya, sabay-sabay na nagtahulan ang mga aso ng baryo, ngunit bigla ring natahimik na parabang may pumigil sa kanila. Ang mga yabag ay naging mas mabilis, mas marami at mas malalakas. Isang malakas na hampas ang tumama sa kanilang pintuan, halos mabali ang kahoy. Sumunod ang isa pa at isa pa. Nagsimulang gumalaw ang bubong at narinig nila ang mga kuko na kumakamot sa pawid. Mula sa labas ay may umalingaw na boses, mababa at puno ng galit, isauli niyo ang bato o kukunin namin ang dugo ninyo. Mabilis na kinuha ni Junel ang bato mula sa ilalim ng aparador at isinilid ito sa kanyang bulsa. Sa isip niya, kailangan nilang ilayo ito para mailigtas ang kanilang ama. Tumingin siya kay Marvin. Takbo tayo papuntang kagubatan. Ilayo natin to sa bahay para hindi mapahamak si tatay, utos niya. Nag-atubili si Marvin, ngunit nang muling umatake ang mga aswang, wala na silang pagpipilian. Binuksan nila ang likod na pinto at mabilis na lumabas, tinahak ang madilim na daan patungo sa kagubatan. Ang malamig na hamog ay bumalot sa kanila, at bawat hakbang ay may kasamang langit-ngit ng mga tuyong sanga. Sa kanilang likuran, narinig nila ang mga ungol at yabag ng mga aswang na mabilis na sumusunod. Ang mga nilalang ay parang mga aninong dumidikit sa hangin, mabilis, gutom at puno ng galit. Habang tumatakbo, napansin ni Junel na may isang aninong tila mas malaki at mas mabangis kaysa sa iba. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula, at ang anyo nito ay parang dating tao na kilala niya. Nang masilip niya ang mukha, kahit saglit, kinilabutan siya, kilala niya ito bilang si Mang Rodel, isang matagal nang nawawala sa baryo. Mang Rodel, bulong ni Junel, halos hindi makapaniwala. Ibig bang sabihin, ang mga aswang ay dati ring mga taong tulad nila? Nagpatuloy sila sa pagtakbo, ngunit napansin nilang parang nilalaro sila ng mga nilalang. Sa tuwing malapit na silang abutan, biglang maglalaho ang mga aswang sa dilim, tapos ay muling lilitaw sa ibang bahagi, humaharang sa daan. Parang mga pusang naglalaro sa kanilang biktima bago tuluyang pumatay. Nang maramdaman nilang napapalibutan na sila, napansin ni Marvin ang isang matandang punong balete. Kuya, dito tayo. Baka makapagkubli tayo sandali, sigaw niya. Tumakbo sila patungo sa puno at nagtago sa likod nito, halos hindi humihinga.
Mula sa dilim, maririnig ang mga aswang na tila nag-uusap sa mga ungol at huni. Isa sa mga ito ang nagsalita sa isang wika na hindi nila maintindihan, ngunit malinaw ang galit sa tono nito. Habang naghihintay, naramdaman ni Junel na umiinit ang bato sa kanyang bulsa. Parang may sariling pulso ito, sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Bigla, isang liwanag ang sumilay mula rito, bahagyang nagbigay ng liwanag sa paligid. Ang mga aswang ay napaatras sandali, tila nasaktan sa liwanag. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kina Junel at Marvin na muling tumakbo, mas malalim sa kagubatan. Ngunit hindi sila ligtas. Mula sa itaas, isang aswang ang bumagsak sa harap nila, naggangalit at nagpakita ng mga matutulis na ngipin. Tumalon si Junel at tinaga ito gamit ang itak, ngunit mabilis itong nakailag at sinugod sila. Si Marvin ay kumuha ng bato at inihagis ito sa nilalang, nagbigay ng ilang segundo para makatakbo ulit sila. Habang tumatakas, narinig nila ang mga huni ng mga bayawak at ibon na tila nagtataboy sa kanila. May mga sanga na biglang gumalaw kahit walang hangin. Sa kanilang pagtakbo, napansin ni Junel na ang kagubatan ay tila nagbabago, ang mga punong dati nilang kilala ay nagmukhang ibang-iba, at ang mga landas ay nagiging paikot-ikot. Parang sila ay inililigaw ng mismong kagubatan, marahil dahil hawak nila ang bagay na hindi para sa kanila. Sa wakas, nakarating sila sa isang maliit na ilog sa gitna ng kagubatan. Humihingal, huminto sila upang magpahinga sandali. Ngunit bago pa sila makabawi, muli nilang narinig ang mga yabag, ngayon ay mas marami at mas mabilis. Tumingin si Junel sa ilog at may naisip. Marvin, kailangan nating itapon to, bulong niya. Ngunit bago pa niya magawa, may malakas na hampas sa likuran niya, isang aswang ang umatake. Mabilis na kumilos si Marvin, kinuha ang isang matulis na sanga at sinaksak ang nilalang sa gilid, dahilan para ito umatras na may malakas na hiyaw. Agad nilang tinawid ang ilog at tumakbo paalis, habang ang mga aswang ay tila nahirapan munang tumawid dahil sa agos ng tubig. Pagdating nila sa kabilang pampang, parehong pagod na pagod ang magkapatid. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa malayo, muling sumigaw ang isa sa mga aswang, isang sigaw na puno ng pangako ng paghihiganti. At sa ilalim ng malamlam na buwan, naramdaman ni Junel na ang kagubatan ay nagiging mas buhay, mas mapanganib at mas determinado na kunin ang batong hindi nila dapat hinawakan. Ang unang sinag ng araw ay nagsimulang bumuka sa itaas ng kagubatan, ngunit ang liwanag na iyon ay hindi nagdala ng kaginhawaan kina Junel at Marvin. Basang-basa pa rin sila mula sa pagtawid sa ilog, at ang kanilang mga paa ay sugatan dahil sa matutulis na bato at tinik. Sa malayo, rinig pa rin nila ang mga kakaibang huni at alingawngaw, palatandaang hindi pa rin sumusuko ang mga nilalang na humahabol sa kanila. Habang nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking punong naara, kinuha ni Junel ang bato mula sa kanyang bulsa. Ang kulay nito ay nagbago, mula sa dating madilim na kulay abo, ngayon ay nagliliwanag na parang may sariling apoy sa loob. Marvin, mahina niyang sabi, pakiramdam ko ayaw ng kagubatan na hawak natin to, parang lahat ng ito, lahat ng nangyari dahil dito. Tumango si Marvin, ngunit halata sa kanyang mukha ang kaba. Pero, kuya kung ibabalik natin, paano kung pagbalik natin doon ay abutan tayo ng mga aswang? Paano kung atakihin nila tayo bago pa natin magawa? Kung hindi natin susubukan, hindi sila hihinto, mariing sagot ni Junel. Mas delikado kung patuloy tayong tatakas. Naglakad silang muli, sinusundan ang mga bakas ng kanilang mga paa at sinusubukang balikan ang lugar kung saan nila napulot ang bato. Ngunit habang mas lumalalim sila sa kagubatan, napansin nilang nag-iiba ang paligid. Ang mga punong kahoy ay mas nagiging siksik at ang liwanag ng araw ay tila hindi na nakakarating sa sahig ng kagubatan. Ang mga ibon ay biglang tumigil sa pag-awit at ang katahimikan ay nakabibingi. Sa isang bukas na bahagi ng kagubatan, biglang humarang sa kanilang daraanan ang tatlong aswang. Ang isa ay may malalaking pakpak na parang paniki, ang isa naman ay mahaba ang mga kuko na tila kayang punitin ang bakal, at ang isa ay may mga mata na kumikislap na pula. Ang mga ito ay hindi na nagtangkang magtago, handa na silang patayin ang magkapatid. Isa uli ang bato, ungol ng isa, ang boses nito ay parang dalawang tao na nagsasalita ng sabay. Hindi nyo alam ang nilalaro nyo, ngunit sa halip na sumuko, humakbang si Junel pasulong, itak sa kamay. Hindi kami natatakot sa inyo, sigaw niya, kahit nanginginig ang tuhod. Tumawa ang isa sa mga aswang,
isang halakhak na nagpagimbal sa buong paligid. Biglang sumugod ang nilalang na may pakpak, ngunit mabilis na naiwasan ito ni Junel at tinaga ang isang bahagi ng kanyang pakpak. Sumigaw ito sa sakit at umatras. Si Marvin naman ay kumuha ng bato at inihagis sa isa pang aswang, tumama ito sa noo at bahagyang nagpagulo sa kanilang pag-atake. Ngunit bago pa sila makatakbo, isang matulis na kuko ang humampas kay Marvin sa braso, nagdulot ng sugat na agad dumugo. Marvin, sigaw ni Junel, mabilis na hinila ang kanyang kapatid papalayo. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ni Marvin, ngunit hindi ito bumitaw. Patuloy silang tumakbo hanggang sa marating nila ang maliit na kuweba kung saan nila unang nakita ang bato. Ang paligid nito ay nagbago, may mga ukit sa mga bato na hindi nila napansin noon, mga simbolo na tila nagliliwanag sa dilim. Dito natin ibabalik, hingal na sabi ni Junel. Lumapit siya sa gitna ng kuweba at inilapag ang bato sa isang maliit na hukay na tila natural na inukit para dito. Nang magawa niya iyon, isang kakaibang hangin ang dumaan sa paligid, parang bumalik ang normal na hinga ng kagubatan. Ngunit hindi pa tapos. Mula sa labas ng kuweba, muling sumigaw ang mga aswang, mas malakas at mas galit. Hindi sapat ang pagbabalik, ungol ng isa. Kailangan ng kapalit. Napatingin si Junel kay Marvin. Pareho nilang alam na wala silang ibibigay na buhay bilang kapalit. Hinawakan ni Junel ang itak at huminga ng malalim. Kung gusto niyo ng kapalit, sigaw niya sa dilim, kukunin niyo muna kami, pero hindi na niyo mahahawakan ang bato. Sumugod ang mga aswang at nagsimula ang matinding labanan sa bungad ng kuweba. Ginamit ni Junel ang lahat ng lakas at tapang para harapin ang unang nilalang, habang si Marvin, kahit sugatan, ay kumuha ng malaking sanga at ginamit ito bilang pamalo. Sa bawat hampas ng kanilang mga armas, tila ang mga sigaw ng mga aswang ay nagiging mas mahina. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumiwanag ang bato sa loob ng kuweba, isang matinding liwanag na pumuno sa buong lugar. Ang mga aswang ay napasigaw at nagsimulang umurong, tila nasusunog sa liwanag. Ang kagubatan ay umalingaw-ngaw ng mga huni ng mga ibon at hiyaw ng mga unggoy na tila nagdiriwang. Sa isang iglap, ang mga aswang ay naglaho sa dilim, at ang paligid ay muling bumalik sa katahimikan. Humandusay sina Junel at Marvin sa lupa, halos hindi na makahinga sa pagod. Ang sugat ni Marvin ay dumudugo pa rin, ngunit nang hawakan niya ito, napansin niyang parang hindi na ito gaanong masakit, parang may malamig na hangin na humaplos at nagpapagaling dito. Nilingon nila ang kuweba, at napansin nilang ang bato ay tuluyang naglaho na, naiwan ang isang bakas ng liwanag na unti-unting naglaho rin. Kuya, mahina at maihalong pag-asa na sabi ni Marvin tapos na bato. Huminga ng malalim si Junel at tumango. Sa tingin ko. Pero hindi natin dapat makalimutan ang nangyari. Habang bumabalik sila sa baryo, ramdam nila na may nagbago sa kagubatan, hindi na ito kasing bigat at nakakatakot gaya kagabi. Ngunit alam nilang kailanman, hindi na sila magiging tulad ng dati. Ang gabi ng pakikipaglaban nila sa mga aswang ay mananatili sa kanilang alaala bilang paalala ng lakas ng tapang at pagkakapatid. Mabagal ngunit matatag ang mga hakbang ni Junel at Marvin habang pauwi sila sa kanilang baryo. Ang araw ay nagsisimula ng magtaas, at ang liwanag nito ay dahan-dahang bumabalot sa kagubatan na kagabi lamang ay tila isang buhay na bangungot. Sa bawat pag-ihip ng malamig na simoy ng umaga, para bang isa-isa ring binubura ng kalikasan ang mga bakas ng kagabi, ang mga sigaw, ang halakhak ng mga aswang, at ang takot na bumalot sa kanilang mga puso. Ngunit para sa magkapatid, ang alaala ng mga pangyayaring iyon ay mananatiling nakaukit sa kanilang isipan. Pagdating nila sa gilid ng baryo, sinalubong sila ni Mang Ernesto na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Agad niyang niyakap ang kanyang mga anak nang makita na buhay sila. Akala ko, hindi na kayo babalik, nanginginig niyang sabi habang pinipigil ang luha. Nagawa namin tay, sagot ni Junel, mahina ngunit may halong tapang. Ibinalik na namin ang bato. Wala na sila. Dinala niya ang magkapatid pabalik sa kanilang bahay. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng mga kakaibang tunog kagabi ay nagsimulang mag-usisa. Anong nangyari? May mga halakhak kami na narinig sa kagubatan, tanong ng isa sa mga matatanda. Ngunit sina Junel at Marvin ay hindi nagbigay ng detalyadong kwento. Alam nilang may mga bagay na hindi lahat ay handang maintindihan. Habang nagpapahinga, dumating si Lola Iyay.
Dala niya ang isang maliit na supot ng mga dahon at langis. Tinitigan niya ang magkapatid na parabang sinusuri ang kanilang kalagayan. Nagawa niyo ang tama, mahinahon niyang sabi. Hindi madaling harapin ang mga ganoong nilalang, pero pinatunayan niyo na ang tapang at pagkakapatid ay mas malakas pa rin. Nilinis niya ang sugat ni Marvin na ngayon ay halos hindi na masakit. Ang kagubatan, dagdag niya, ay may mga lihim na hindi dapat basta-basta pinapakialaman. Ang mga bato, mga puno at mga nilalang doon ay bahagi ng isang balanse. Kapag may kumuha ng hindi kanya, may kapalit iyon. Ilang araw ang lumipas, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang mga aso ay muli nang tumatahol ng malakas sa gabi, ang mga ibon ay muling kumakanta tuwing umaga, at ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit para kina Junel at Marvin, ang bawat ingay ng kagubatan ay may bagong kahulugan. Kapag maririnig nila ang kaluskos ng dahon o ang huni ng mga bayawak, naiisip nila ang gabing halos nawala sila sa mga anino. Isang gabi, habang nag-uusap silang magkapatid sa harap ng kanilang bahay, nagtanong si Marvin, "Kuya, sa tingin mo babalik pa kaya sila?" Tumingin si Junel sa kagubatan na malayo sa kanilang baryo. Ang buwan ay buo at maliwanag, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam, Marvin. Pero kahit bumalik sila, alam kong kakayanin natin. Alam na natin ngayon ang kahalagahan ng respeto at ng hindi pagsuway sa mga babala ng matatanda." Tahimik silang nagmasid sa kagubatan. Sa halip na takot, nakaramdam sila ng isang kakaibang paggalang sa kalikasan. Naiintindihan na nila na ang kagubatan ay may sariling buhay, at ang mga nilalang doon ay hindi basta-basta masasaktan ng walang kapalit. Kinabukasan, kinausap sila ni Lola Iyay bago ito umalis. "Huwag niyong kalilimutan ang nangyari," paalala niya. "Ibahagi niyo ang kwento para magsilbing babala sa iba, pero gawin niyong malinaw na hindi ito katang-isip. Ang mga aswang ay hindi lamang mga kwentong panakot. Sila ay mga nilalang na umiiral sa pagitan ng ating mundo at ng iba pa." Sumunod na linggo, habang muling bumalik si Junel sa kanilang trabaho bilang magbobote, napansin niya na iba na ang kanyang pananaw sa mga simpleng bagay. Ang mga lumang bote, ang mga daanan sa kagubatan, at maging ang mga bato sa gilid ng kalsada. Lahat ng iyon ay tila may kasaysayan at kahalagahan. Hindi na siya basta-basta kumikilos ng hindi nag-iingat. Si Marvin naman ay mas naging responsable at mas naging mapagmatsyag, palaging pinapaalalahanan ang mga kaibigan na huwag maliitin ang mga alamat. Isang gabi, nagpasalamat si Junel ng tahimik habang nakatingala sa kalangitan. Alam niyang buhay pa sila at ligtas ang kanilang pamilya dahil sa kanilang tapang at sa tulong ng mga aral ng matatanda. Ang karanasang iyon ay hindi lamang isang kwentong panakot, kundi isang paalala ng koneksyon ng tao sa kalikasan, at ng manipis na hangganan sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga nilalang na hindi natin lubos na naunawaan. At mula noon, tuwing maririnig ng mga bata sa baryo ang kwento ng magkapatid na magbubote na nakapulot ng bato ng aswang, sila ay tatahimik at makikinig. Ang kanilang mga mata ay luluwa sa takot at paghanga, at may isang aral na mananatili sa kanilang puso. May mga bagay na hindi dapat inaangkin, at may mga lihim na mas mabuting iginagalang. Sa huli, bumalik ang kapayapaan sa baryo. Ngunit ang kagubatan ay nanatiling misteryoso, isang lugar na puno ng mga lihim at kwento. At para kina Junel at Marvin, ang bawat hakbang papunta sa gilid ng kagubatan ay paalala ng gabing nilabanan nila ang mga anino, at ng katotohanang minsan, ang pinakamalalakas na sandata ay ang tapang, pagmamahal, at respeto sa mga bagay na mas malaki kaysa sa atin. Dalawa,